Davao ang may pinakamabigat na daloy ng trapiko at pinaka-congested na lungsod sa Pilipinas. Sabi ng TomTom, ang lungsod ay nasa ika-8 pwesto sa buong mundo na may average travel time na 33 minuto kada 10 kilometro. Nalampasan na nga raw nito ang Maynila na nasa ika-14 na pwesto. Pero ang mga Davaoenyo hindi sang-ayon sa nasabing ulat. Kinwestiyon ng isang party list na tubong Davao ang ilang media na mabilis na nakapag-ulat ng negatibo patungkol sa lungsod pero hindi naman maibahagi ang mga magandang bagay tungkol sa Davao. Isipin ninyo ang isang fake news na traffic sa Davao, pinaka-traffic sa buong Pilipinas, ang Davao ay sinasakyan nila. Pero maya-maya pag-uusapan natin yan mga partners. Unahin muna natin itong patungkol dito sa pag-disbar kay PRRD. kay PRRD. Kay former President Rodrigo Roa Duterte. Isipin mo kung kailan nga partners tumanda si PRRD, saka pa siya pinapadisbar. Ito ay final na itong mga pamilya nung biktima raw ng EJK. Dahil sa ethical standards at syempre involved dito yung human rights group. Ito na naman yung mga human rights. Lagi nilang pinagtatanggol itong mga napatay di umano ng EJK. Hindi nila tinitingnan ilan ba ang ginahasa, ilan ba ang napatay, ilang pamilya ang sinira nitong mga adik na to. So dito sila ngayon na-focus. Pero alam nyo, sa aking tingin dito, ang talagang habol nila dito ay para hindi makarepresent si PRRD as the counsel, one of the counsel ni VP Sara patungkol dito sa impeachment. Naalala natin, di ba? Tinanggap ni VP Sara ang alok since ayaw tumanggap ni VP Sara ng financial assistance galing kay PRRD, yung kanya na lang serbisyo bilang abogado. At sa tingin ng marami, ito ay political move. Dahil syempre, pag ang abogado mo nga naman ay si PRRD, ang dating presidente na talaga namang napakalakas pa rin sa pagmamahal ng taong bayan, syempre matatakot ang ibang mga politiko na gawin itong impeachment. Pero sino po niloloko natin? Alam naman natin ang impeachment ay political in nature. Numbers game po ito. Wala naman silang karapatan magdesisyon kung sino ang tama or mali. Alam naman po natin na ang may karapatan lang dyan ay ang korte. So this is political, no? At kita nyo naman, napakalinis po ni VP Sara, and yet, dahil sila ang nakaupo, sasampahan ngayon ng impeachment. Well, obviously, that is political. Kaya lang ngayon, nakikita natin, malakas partners yung mga Duterte. Kaya hindi matuloy-tuloy ang itong pagsampa. Walang gustong pumirma dyan sa impeachment na yan. So, naggagahol sila. Ang talagang tumutulak lang dyan yung mga dilawan, dating NPA. Alam naman natin yung mga komunista. Pero ngayon, wala. Sa hanay nila ng mga pula, talagang natatakot sila. Ultimo yung Quadcom, medyo gumigitna na. So, mga partners, Master Judea, anong sa tingin mo? Well, eto, no, yung i-disbar si PRRD. Kung kailan tumanda si PRRD sa pagiging abogado, ngayon pa yung paggagawin yan. Kumbaga, kahit hindi na i-practice ni PRRD yan, wala na. Wala na. Ang problema kasi dito mga partner, tama yung sinabi mo, Coach Oli, no? Dahil tinanggap ni VP Sara Duterte na maging abogado niya si PRRD dito sa mga isinasampa sa kanya na mga kaso nitong mga Tuadcom, ano? So, ito ay ang nakikita natin dito, syempre si PRRD ay parang tumanda na ito sa karanasan Karanasan bilang mayor, bilang prosecutor, bilang presidente. So ibig sabihin, malawak ang kaalaman ni PRRD at dahil nga ito ay magiging abogado ni VP Sara Duterte, medyo nanginginig na ang mga wet packs itong mga kalaban. Kaya ngayon, eto malabo itong mangyari. Pero
gagawin nila. No? They will do anything that they can, everything that they can to para siraan ang mga Duterte, para mapabagsak ang mga Duterte. So, wala silang kumbaga, hindi na nila iniisip kung ito ba ay magiging effective o hindi. So basta sila try and try until mapabagsak nila ang mga Dutertes. Pero sa akin, mga partners, no, at ngayon nakikita natin na nagtutulong-tulong na sila, mga Dilawan, mga Pulawan, mga Pinklawan and all that. Yung mga kalaban ni PRRD dati, yung mga araw-araw na bumabatikos, pati yung mga kakampi niya, mga supporter ni Marcos ngayon, ay pinagtutulong-tulungan na ang mga Duterte. And yet, hindi pa rin talaga nila magapi-gapi Hindi nila mapatumba o mapabagsak ang mga Duterte dahil ang puwersa ng mga Duterte ay ang taong bayan. Yung taong bayan na mga nag-iisip at yung taong bayan na nakaramdam noong paninilbihan, maayos na paninilbihan ni President Duterte sa buong Pilipinas at siyempre yung mga taga Mindanao na mahal ng mga Duterte. So pag sinabi natin kasi mga Dutertes, Mindanao yan. Pero hindi ibig sabihin nun na nag-focus sila sa Mindanao. Naging presidente si PRRD at nakita natin yung resulta ng kanyang pamumuno. At itinaas niya ang standard ng pagiging presidente sa Pilipinas na ngayon lang natin nalaman. Nalaman natin dito sa kay PRRD na pag matino ang presidente na nakaupo, pag matino ang nanunungkulan sa bayan ay malayo ang mararating ng bansa. Katulad ng mga infrastructure na nipatayo ni PRRD, na ipagpatuloy na dati ay natigil dahil hindi na magawa ng paraan even yung sa di ba? Sa right of way, si PRRD ang nakapaggawa ng solusyon doon sa problema na yon, mga partners. Jay. Yun. Bago lahat, no, dugtungan ko yung sinabi ni Coach. Siyempre, share nyo yung mga video dito sa DCAR 1026. Tsaka shoutout na rin dyan sa Alegre Senior and Junior. Yan. So about dito sa disbarment, baka utos to ni Larry Gadon. Para damay-damay na. Kasi diba, nung nakaraan lang, nagre-request din yun, di ba? Na ipa-disbar si VP Sara Duterte. Baka utos niya to. So eto yan Speaking of disbarment kay PRRD, kay ba to, may tuturing ba natin to nakaparehas na kailangan gawin doon sa pag-disbar kay Larry Gadon? So syempre hindi. Magkalayo si Larry Gadon at si PRRD. So may mga nababasa akong komento na dahil daw medyo matalas daw ang pananalita ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kaya daw ginagawa to. Tapos ngayon, di ba sinabi nila nung mga Makabayan Black ba yung nagpaano dyan? Sila de Lima. Yung nagre-request ng disbarment. Ano bang, Akbayan ba? Yung mga tsaka yung mga biktima daw ng AJK. So, kung halimbawa, kung doon pagbabasihan yan sa biktima ng AJK, parang ang layo ata. No? Kasi, ang dyan, is kasuhan nyo. Si PRRD, kung may ikakaso kayo. Hindi connect yung dyan. Hindi question yung disbarment na yan doon sa sinasabing AJK. Kung may nalabag man si PRRD doon sa AJK na yun, kasuhan nyo. Ilang beses niya nang sinabi yan So ngayon, kung about sa disbarment, tapos yan ang nire-request nyo, napakalabo ata. At kung doon naman sa parehas daw sila ni Larry Gadon, si Larry Gadon, sabi nga ni Marcoleta, lang yan, parang puppet lang yan ni Marcos, no? Ang sakit nga nung sinabi ni Marcoleta doon, hindi daw pala yung pinapansin ni Marcos pag nakikita sa personal, parang wala lang daw, no? So yung kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung ewan ko ba ba't yung binibig deal yung pagmumura, hindi yun basehan ng isang disbarment, no? Kaya magtitigil na kayo sa mga panay post dyan ng kung ano-ano about dito sa hinihiling na naman ng mga anti-Duterte. Master. Alam nyo, partners, talagang matindi ang takot nitong mga ito sa mga Duterte. Kasi, alam nyo, dahil yung impeachment, sinubukan nila, no? Binild up nila yan, hiniring, kung anong paninira kay VP Sara para magkaroon ng impeachment. Nung panahon ng impeachment na, eto na, may nagsalang na
wala namang gustong pumipirma. So anong solusyon nila? Siraan. At siraan ng siraan ulit, tapos ididemanda naman daw. At nasa DOJ na yung kay BP Sara. Ganun din naman dito kay PRRD. Wala, hindi bumababa ang pagmamahal ng tao, yung trust rating nitong mga Duterte, hindi talaga magiba eh. Kaya pupunta naman sila dito. Ang maganda nito, ako sa tingin ko hindi uusad ito. Itong disbarment na to, hindi. Okay na din yan para sa akin. Mas maganda, sige, idemanda nyo si BP Sara, idemanda nyo si PRRD, kasi doon makakasagot sila. Kaysa dyan sa Quadcom na ang gusto nilang sagot ay yes or no lang. Pag sumagot ka ng maganda at tatama sa kanila, sumisigaw si Paduano. Sisigawan ka ng ito. Magkakaroon ng 2-minute break. Kung ano-ano. So, hindi ka rin makapag-explain ng sarili mo. In a way, okay na rin ito eh. Itong mga magsampa sila dyan dahil magiging patas ang laban. Iisipin mo sa Quadcom, sila na yung abogado, sila pa yung judge, sila pa yung investigador, sila na lahat. Paano ka makakalaban sa ganun, partners? Hindi talaga patas, kitang-kita naman. Multiple purpose, no? Actually, ako nakikita ko dito, partner, tama, hindi talaga yan eh. Hindi talaga uusad yung disbarment na yan. At saka hindi yan papatulan, no? Hindi yan papatulan ng kahit na sinong, hindi papatulan ng Supreme Court yan. At ang nakikita ko dito, ginagawa lang nila yan para dungisan ang pangalan ng mga Duterte. Kasi pag sinabing disbarment kasi, ibig sabihin, may ginawa kang kalukuhan, may ginawa kang kasalanan na labag sa sa sinumpaan mong tungkulin bilang isang abogado. Ang kaso dito, wala namang nilabag si PRRD. Wala kasi silang maikaso kay PRRD. Yung mga AJK na yan, wala eh. Kasi si PRRD, bago siya kumilos, tinitingnan niya yung batas kung may masasagasaan siyang batas. Ganoon kapulido gumalaw si PRRD. Ngayon, wala silang magawa, maikaso kay PRRD, kaya dadaanin nila si disbarment. Kasi okay na sa kanila yan eh. Sabi ko nga kanina eh, kahit suntok sa buwan yung ginagawa nila, basta madungisan nila kahit konti ang pangalan ng isang Duterte, okay na sa kanila yon. Tuwang-tuwa na sila doon. So kaya, ngayon, wala nang maniniwala dito sa mga ito kasi nakikita naman natin ang comment sa social media, comment sa mainstream media. Dahil itong mga mainstream media, hindi na natin pwede pagkatiwalaan. Katulad na lang yung pag-uusapan natin mamaya, yung fake news ng mainstream media. Back to you, Coach Oli or Jay, may gandang ka ba? Hindi, yung about sa disbarment, si Marcos Sr. nga hindi na disbar eh. Yung mas maraming kapalpakan na ginawa yun. Kaysa kay Duterte. Ba't yun, hindi na, although patay na siya, pero nung mga panahon na buhay siya, kung ganun lang, ang basihan about sa disbarment, lalo't hindi ka naman kaparehas ni Larry Gadon, talagang mapapaisip ang taong bayan na parang hindi ata karapat-dapat yan kay dating Pangulo. At bakit dyan, eto na naman may panibagong na naman sila. May panibagong niluluto na naman na palabas. Malamang sa malamang magpo-focus na naman to, etong mga to sa disbarment ni PRRD. Kasi hindi sila nagtagumpay sa AJK. Hindi sila nagtatagumpay sa confidential fund at sa impeachment. Baka sa disbarment. Kahit papano, hindi naman sila mapahiya sa taong bayan. Alam mo mga partners, talagang obvious ito eh. Na talagang pinag-iinitan lang ang mga Duterte. Alam mo, napaka-ignorante mo na lang kung hindi mo nakikita na ang focus ng administrasyon ngayon ay para siraan ang mga Duterte. At ito nga, may balita tayo na isa na naman, idinidikit na paninira sa mga Duterte. Master. Okay, so hindi pa rin maitatanggi na nananatiling pinakaligtas, pinakamalinis at walang utang ang lungsod ng sa Pilipinas, ang Davao City. Iyan ang ipinunto ng isang party list na tumong Davao, kasunod ng ulat ng TomTom Traffic Index na ang lungsod ang may pinakamabigat na daloy ng trapiko sa bansa. Si Jason Rubrico magbabalita. Trending online ang mga balita at post patungkol sa sitwasyon ng trapiko sa Davao City. Kasunod yan ng ulat ng 2024 TomTom Traffic Index ng Davao. Gano'n din nila ma-mention? Most livable city ang Davao. The cleanest city. Gano'n din sila ganaan mo mention, anak. Nalay isa ka negative.
balik-balik ko nila. Wala pag-iutang ng Davao. Cleanest, most livable. Dagdag pa ni puwersa ng Pilipinong Pandagat Party List Second Nominee Brian Lim, ang traffic ay pandalian lamang at kaya namang solusyonan. Pero aniya, hindi may tatanggi na ang Davao pa rin ang pinakaligtas, pinakamalinis at isa sa mga lungsod sa bansa na walang utang. Yan aniya ang dapat tularan ng iba pang lokal na pamahalaan. Dapat ilang gupton. Be the safest city, be the most livable city. Pahingaan na untang ilang gupton. Ayon sa Safety Index ng NAMBEO para sa taong 2023, ang Davao ay itinanghal bilang pangalawang pinakaligtas na lungsod sa Southeast Asia. Isa sa mga dahilan ng pagiging ligtas ng lungsod ay ang mahigpit na implementasyon ng mga ordinansa tulad ng curfew at no smoking policy. Kinilala rin ang Davao bilang pangalawang pinakamalinis na lungsod sa Southeast Asia batay sa 2024 Mid-Year NAMBEO Pollution Index Rankings. Ang no-smoking ordinance ng lungsod ay nag-aambag din sa malinis na air quality nito. Ayon naman sa pinakahuling ulat ng Commission on Audit para sa mga lokal na pamahalaan, nananatiling walang utang ang Davao at isa sa pinakamayaman na lungsod sa bansa. Kung dili sila dito sila sa walay traffic. Pero compromise silang safety, compromise ang cleanliness, ang health. Dili na lang ko sa Davao, palag traffic. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNR News. Mga partners, tingnan natin ito, sino ba tong Tom-Tom na to? Pakitong baka to, Tom-Tom, Pakitong Kitong. Hindi ko never heard, pasensya na, hindi gusto kilala, pero hindi ko alam kung saan klaseng survey ito, pero alam nyo, sa dami ng syudad sa Pilipinas, ang pinaka-traffic, Davao. Sinong loko-loko maniniwala nun? Pambihira sa Maynila. Ito na lang EDSA eh. Kanina lang galing tayo sa labas, mga partners. Yeah. Naipit tayo sa traffic. Pambihira naman. Pinanganak ba kayo kahapon kung hindi ninyo nahahalata? Sino kaya ang nasa likod nito? Definitely, may financier na naman ito na paninira dahil titingnan po natin mabuti. Ito ang punahin natin. Parang galing sa GC. Diba? Pumasok sa isang Tom-Tom Pakitong-Kitong, pinick up na itong Philippine Star, tapos ngayon, ito namang mainstream media natin, hindi nagre-research. Sinakyan. Anong klase ba naman dapat tayo mga nasa media, meron din tayong responsibilidad. Nire-research natin. Sabi nga ni Banat ba may kakilala siya doon reporter, bakla. Yung isa matanda. Pambihira, hindi nyo matanong, totoo ba yung traffic dyan sa inyong lugar? Kasi pagbabalita kayo, eto halatang halata, EDSA. Sa EDSA Guadalupe yan. Oo, EDSA, di ba? Ganyan nila paano tinitwist. Masiraan lang ang Duterte. Alam mo, hindi tayo aangat sa Pilipinas. Kanina lang mga partners, nanonood tayo. Nang ganda ng infrastructure ng China. Yun? Compared sa Amerika, ang layo na, no? Alam mo, nakakaiyak panuorin itong mga ito kasi nakikita natin yung difference natin. Habang ang ibang bansa ay paasenso ng paasenso, kamakailan lang galing kaming Japan, galing kami ng Hong Kong, nakita natin yung pag-asenso. Tayo anong inaatupag natin? Egypt. Hindi pa magkasundo patungkol dyan sa Egypt na yan. Tapos, hindi yung bansang Egypt ay Egypt. Electronic chip. Di ba? Tayo, anong focus natin? Ayuda. Yeah. Pambihira, di ba? Ang layo na natin. At hindi tayo makakaalis dito sa usapin hanggat andyan etong mga naninira sa Duterte. Sana nga may mga balita ako, no? Meron akong nakausap na reliable person kahapon. Binalita ako na meron daw di umano ng away. Ito si Martin at si Sandro. May mag-away na kayo. Kasi alam mo, kung ako magmumukha akong weak, ako yung anak ng presidente, pero ang naghahari-harian sa bansang Pilipinas ay si Martin. Sabi nga ni BP Sara, ang may hawak ng budget ng buong Pilipinas. Di umano, sabi ni BP Sara. 2 tao, si Martin at si Saldico. Ay kung ako talaga si Sandro, ay magagalit ako. Ibe-vacant ko yung
yung pwesto ng speaker. ang nag-speaker at saka nitong buti na vacant niya na. Kasi ito, partner, parang binabastos mo tatay ko, Hindi mo pinapakinggan ang sinasabi ng tatay ko. Kung ako kay Sandro, anak ko po, kahit tiyuhin kita, pag binabalasubas mo tatay ko, talagang Tsaka damay tayo. Oo. At saka syempre, ikaw parang, teka muna, ako dapat yan. Oo. Alam mo, hindi ako sang-ayon na magkamag-anak ang presidente at speaker. Pero palagay ko mas bagay ka, Sandro. Oo. Hawayin mo pa. Udyok din ito, no? Tanggalin mo pa yung mga yung mga bataan ng tito mo. Hindi kasi alam mo, grabe ang paninira. I mean, out of nowhere, Davao ang pinakamatraffic sa buong Pilipinas. Yeah. Talaga namang, alam mo, this is a desperate move galing sa administrasyon na ito. Wala na sila maitapon. Hindi binitawan na nila yung confidential funds para siraan ng Duterte, EJK, lahat na lang. Meron pa silang, pinatahol pa nila yung aso nila, naglabas pa na to si Trilling ng bank statement, di umano ni PRRD. Walang nangyayari. Hindi natin kaya ang Duterte. Anong gibain natin ngayon? Davao. Davao. Kasi nakalugtong sa Duterte yan Oo. Yung mga Davao. Tama yung sinabi mo, partner, Tama, dapat lang talaga magalit si Sandro. Kasi pagka nagkalet-silet siya ang Pilipinas, ang masisi, hindi naman si Martin Romualdez na masisisi, yung tatay niya. Kasi siya ang presidente ng Pilipinas. Siya yung hinalal ng taong bayan. Kaya nararapat lang naman na talagang medyo dumistansya itong mga Marcos doon sa mga tao. Dahil ako naniniwala ako na maganda nga rin ni Marcos Jr. sa ating bansa. Naniniwala ako dyan. Kaya lang, yung mga nakapaligid talaga, yun ang sumisira. Ako bilang anak, kung halimbawa mapapahamak ang tatay ko, teka lang, distansya tayo dyan. At habang maaga pa, pipigilin ko na yan para hindi mapahamak ang tatay ko. Pero tama yung ginagawa niya ni Sandro Marcos, Ako magagalit din talaga ako sa tiyuhin ko pagka gano'n na napapahamak ang tatay ko dahil sa kagagawan mo. Pero balik tayo doon sa fake news, partner. Sige. Oo. Itong fake news na to, itong Tom na ito, kaya dalawang Tom, kaya Tom, kasi dalawang Tom ang may-ari. Tom Sendana, tapos Tom Schwartz po ang may-ari. Ito ay nakabase po ito sa Amsterdam. Now, ang question dito, nasa Amsterdam ka, paano mo malalaman kung ganun nga talaga ka-traffic ang Davao? So, kanina, katulad ng kwento ni Consoli, from Pasig, papunta dito sa Makati, biyahe namin 2 oras. O pwede yung biyahihin ng 25 to 30 minutes, pero inabot kami ng 2 oras. So, bakit hindi natin pag-initan yung traffic talaga dito na totoong nangyayari? Bakit pinag-iinitan natin yung traffic ng rush hour diyan sa Davao na alam naman natin na kahit anong syudad, kahit anong probinsya, pag rush hour, nagkaka-traffic talaga dahil nagkakasabay-sabay lumalabas ang school, lumalabas ang mga nagtatrabaho, at lumalabas yung mga nag-uupisina. Magkaka-traffic po talaga. At kagabi nag-vlog tayo, tinanong natin kung traffic ba talaga dyan sa Davao. Ang sagot nila pare-pareho. Pag rush hour, from 3 to 6, nagta-traffic talaga kasi doon lumalabas yung mga nagtatrabaho. Kaya, eto nga halatang halata na ito ay paninira sa mga Duterte dahil ang Davao ay konektado sa mga Duterte. Nakadikit na yan sa pangalang Duterte ng matagal at alam natin kung ano ang nangyayari, ano ang achievement ng Davao City. Nabasa nga natin kanina na ang Davao ang nag-iisang syudad sa Pilipinas na walang utang. Kaya hindi nila na matira o hindi nila masiraan sa ibang bagay. Ngayon, nakasilip sila ng pagkakataon sa pamamagitan ni Tom, yung traffic na wala namang katotohanan kasi nungalingan dahil dun sa picture pa lang na pinakita natin kanina nasa EDSA, doon pa lang, alam na natin na kasinungalingan, fake news, itong pinagagawa nila at alam natin 100% ito ay paninira sa mga Duterte para mawala ang amor ng tao sa mga Duterte at hindi sila iboto at hindi sila suportahan. Pero nagpapasalamat tayo dahil ang mga tao ngayon ay nag-iisip, nagre-research, nag-aaral kung ano talaga yung tunay na kalagayan ng ating lipunan, kalagayan ng ating bansa, at wala. Hindi mo maitatanggi, hindi mo maitatago kung sino talaga ang lumalapas tanganan sa ating bayan na walang iba kundi itong mga kroko dyan na naghahari-harian ngayon at lumulustay
sa pera ng bayan. At wala na, makakapal na to, parang hindi na tinatablan ng hiya talaga eh. So, may nakakwentuhan tayo kaninang matalino eh. Yun pala talaga ang balak nila. Ubusin ang pera ng sambayan ng Pilipino. At yan daw po ang utos eh. Noong nakaraang administrasyon ng Amerika. Yun daw ang utos. Kaya anong ginagawa nila? Gusto nila talagang pahirapan ng Pilipinas. Yun lang po sa akin. Back Ikaw, to you, partner Jay, kung sakali na nasisira ang pangalan ng tatay mo dahil sa tsuhin mo, anong gagawin mo? At sinisira yung syudad ng kung saan ka lumaki nang walang katotohanan. Doon mo na ako sa magtsuhin. Lasunin mo. Ganun, para tapos na yan. Iba talaga siya. Oo, lasunin mo na. O kaya, magsabay-sabay na kayo lahat. Magkaubos-ubos na yung mga buhaya dito sa lipunan. Pwede na yan. Yung doon sa ngayon ko lang nalaman. Na pwede naman pala tayo magmayat-maya pumunta ng Davao. Hindi nyo na lapit lang pala eh. MRT lang tsaka Guadalupe, EDSA. Asan yung picture? Tingnan nyo, MRT. Tapos EDSA Guadalupe. Ang lapit lang pala ng Davao sa atin. May bus carousel pa. Davao pala yun eh. Saglitan lang pala yung biyahe doon. Ito namang Philstar, hindi nyo agad sinabi sa amin na ganun pala kadali, ganun lang kadali bumiyahe. Call out din natin yung One News ha. One News, isa rin sila. Hindi lang One News, pati yung ABS-CBN. Nagpakalat din ba sila? Oo, meron lahat sila, halos lahat sila. Grabe, hindi namin akalain. Biruin nyo ilang buwan kami tumagal sa Davao. Ilang beses kami pabalik-balik sa Davao. Hindi namin nakita yung EDSA Guadalupe doon. Pangalawa, hindi rin namin nakita ang MRT doon. Wala kaming nakitang MRT at wala kaming nakitang bus lane sa Davao. Paano nangyari yun? At ito pa pinakamalapit dyan. Ang pinakamalapit dyan, sorry sa words na to, pero ang tanga nyo. Gagawa na nga lang kayo ng fake news, hindi nyo pa inayos. Okay sana eh. Kung yung balitang traffic sa Davao, kung kasagsagan nung nilusob ni Torre yung KOJC, alam mo kung bakit? Nakabalandra yung mga sasakyan ng mga polis doon sa labas ng KOJC compound. Diba? Kung yung time na yon ginawa nila, yung pwede pa eh. Maniniwala pa eh. Kaso, sa panahon nung ngayon, wala nang nangyayaring, alam nyo yung panahon ng nilusob ni Diwata, ni Torre, etong KOJC, alam nyo ba yung mga truck ng mga polis? Halos sakupin ng kalahati ng kalsada doon sa Davao, sa harap ng Kingdom. So, nung panahon na yun, kung yun sana ginawa nila, okay pa kahit papano. Maniniwala pa. Tapos, eto pa, sa susunod, pag magpipicture kayo, hindi naman yung EDSA Guadalupe at yung MRT tsaka bus lane. Walang bus lane sa Davao. Minsan sinasabi ko sa inyo huwag niyong tularan yung leader niyong laging tulog. Ayan tingnan nyo. Hindi pa yan. Yung isa pa, meron pa sa Clean-up lang yan kasi. Oo nga. Paano? Ayan. Davao ba yan? Ayan po, yung tulay na yan, sa Guadalupe Bridge po yan. Yung patawid yan ng MRT, pababa yan ng Boni, tulay na po yan. Yung mga billboard dyan na malalaki, makikita nyo dyan, pagtawid mo dyan, pagkalagpas mo dyan sa footbridge na yan. Guadalupe po yan. Ayan, yan lang, puntahan nyo nga. Kahit ngayon, puntahan nyo, ganyan na ganyan. Tapos yung MRT, pinakamalapit dito, may bus lane na sa Davao. Yan. Diba? Ang galing, no? Tayo, ilang buwan tayong tumagal doon, di natin nakita yan. Ganon kabilis ang Ganon kabilis mag-upgrade ang Davao. Biruin nyo si isang iglap, nagkaroon ng MRT, nagkaroon ng bus lane, na naidugtong dito sa EDSA Guadalupe. O ngayon, punta na tayo bukas sa Davao. Ang lapit lang, Diyan lang, saglit lang yan. Pero dugtong ako, partner, Kasi may dito, may statement si Mayor Basti Duterte way back August 2024 regarding sa DPWH, Ito, kung alimbawa man, alam natin na yung traffic ay talaga namang rush hour lang dyan sa Davao kasi marami tayong nakausap rush hour. Nagta-traffic talaga. Kahit saan lugar naman, pag rush hour, traffic talaga. Pero ito ang siste, mga partners, Noong August 11 or August 1 ata yun, may statement si Mayor Basti Duterte na kino-call out niya yung DPWH.
kino-call out niya dahil may mga kalsada daw na maayos pa, binubungkal na, no? Binubungkal ng DPWH. Ang reason ay may lifespan daw ang mga kalsada, may lifespan. Kung ibig sabihin, may expiry date ang kalsada. Pero dito sa atin, pagka maayos pa yung kalsada at mapapakinabangan pa, dahil ito tayo ngayon, nasa third world country, mas uunahin mo yung sira, di ba? Mas uunahin mo ayusin yung sira kaysa doon sa maayos pa. Kaya lang, dahil maayos pa yung kalsada natin, maayos pa yung mga kalsada na sinisira nila, since marami ng sirang kalsada, nadadagdagan pa dahil yung mga maayos, binubungkal din nila. Yun po ay sinabi ni Mayor Baste Duterte sa kanyang speech noong August 11, if I'm not mistaken, basta August 2024. At yan po ay pinatotohanan ni Councilor Dayang Hirang, nag-live po siya dyan, na talagang binubungkal yung mga maayos pang kalsada. So, ang sabi ni Mayor Baste noon, gumagawa sila ng pera. Kasi may mga ano daw yan kung may mga kickback daw totoo naman 'yon. Pagka nag-ano ko ng project, may kickback po talaga. Pero mas matindi pa pala doon. Yung purpose nila, yung gusto nilang mangyari dahil sirain ang Davao. Gusto nilang bungkalin ng mga lupa, mga kalsada para magka-traffic at eto na, dumating na si Tom. Okay, nabalita na traffic na. O ayan, sinakyan na nila. So, ito, ginagawa nilang kasangkapan ang mga ahensya ng gobyerno para sirain ang mga Duterte. Biruin mo kalsada maayos, titibagin. Samantalang may mga nakatiwangwang na sira, hindi nila inaayos. So, sa tingin ko, ito ay sinadya para talagang sirain ang Davao City, magka-traffic, at ayun, gagamitin nila itong panira sa mga Duterte dahil wala silang ibang maibato. Walang utang, napakalinis, pwede kang maglakad, peaceful. Kaya ito, traffic naman. Traffic ang kinakapitan nila. Ang mga politikong gipit sa traffic kumakapit, partners. Partner Jay, ano masasabi? Yung sinabi ni Master, alam mo, bakit bakit yung okay pa, ayun yung ginigiba. Tapos yung mga giba, ayun yung ayaw gawin. Bukod doon sa paninira nila sa Duterte, malaki kasi pondo sa bagong gawa. Tama. Kasi kapag yung may sira, Repair lang yun i-repair lang yun Hindi sila mabibigyan ng malaking pondo doon. Kasi siyempre, sino ba naman halimbawa kung butas-butas lang yan, pwede mong tapal-tapalan yan, okay na. O hindi katulad nung bagong gawa, malaki pondo nun. So, malaki ang kickback nila. So, kaya ganun ang nangyayari dyan. Masama pa niyan, baka yung iba dyan, o nga pala, uso ngayon yung mga kalsadang walang walang bakal. Master, Coach. Balancing ko lang kasi alam ko ito sasabihin ng iba. Hindi, ginamit lang naman yung picture kasi pangalawa sa traffic ang Maynila. No? So naglagay lang sila doon ng, alam ko ito sasabihin ng mga trolls ginamit lang naman yung picture na traffic, pero Davao lang ang pinapatukuyan. Alam nyo, misleading po yun. Hindi yun dapat ginagawa. Kahit nasabihin natin na hindi nila sinasabi na ito ay Davao, hindi dapat yun ginagamit. Kasi paninira po yun sa Davao. And sana naman, maging responsable naman ang ating ang mainstream media, ang social media, sa mga pagpo-post na ganito. Kasi kung wala kayo researcher, bibigyan kayo ng SMNI ng researcher kasi baka kinakapos kayo sa budget at kaya hindi nyo na-check or na-double check. Dapat i-double check nyo muna kung ito ba ay fake news or totoo. No? So kung hindi nyo kaya, tawag lang kayo sa SMNI, bibigyan kayo ng researcher. No? Pero ito, kahit ako, magbo-volunteer ako. Ako na lang maging nila. Researcher. Para makita. Meron sila dong yung kahapon na sinasabi ni Banat Bay, meron pa sila dong na reporter na nandun doon. Nandun ba daw? Oo, kasing laki ni Boss Dada na bakla. Hindi nyo tanongin yun. But anyway, ito. Puntahan natin tong next topic kasi alam nyo, ang Pilipinas. Gaya, mahilig talagang gaya ng gaya. Ang hilig natin gumaya. Lalong-lalo ngayon, napupuna natin, para tayo ay nagiging tuta ng mga kano. Yun. Ginagaya natin kung anong-ano. At ang nauuso ngayon sa Amerika, itong paglubog ng morality.
Nako po, oo, medyo delikado yan mamaya. Pag-uusapan natin. Pag-uusapan na. Ayun, oh. Hindi, may nakalimutan pala ako sabihin sa inyo. Didugtong mo na ngayon. May nakuha akong balita Ano yun? na ito tungkol sa Davao na mayroon daw 100 billion na budget para sa ikakasira ng mga Duterte. Nako, parang kilala ko na kung sino nabigyan yan. Oo, 100 billion, hindi million, billion. 100 billion. Para talunin. Para talunin at siraan ang mga Duterte. Budget yun, ha? Grabe, no? Kapag nabagyo, nasunugan, or may sakuna sa Pilipinas, magkano yung binigay sa Bicol? 46 million, di ba? Tapos pagdating sa propaganda, billion. Kawawa naman tayo. Laki, no? Gawa tayo ng video. Si PRRD ang pumatay kay Jose Rizal. Gagawa nga, pwede rin. Baka magbigyan tayo kahit 1 billion lang. Oo, pwede rin. Gagawa rin ako. Si PRRD ang pumatay kay Lapu-Lapu. Ayun. Pero partner, may hint ka ba kung sino yung binigyan? Ano, kahit initial lang? Ang sabi-sabi, Nograles ba yan? hindi ko masasabing walang binanggit na apelido. Pero isa sa mga gustong kumalaban sa mga Duterte. Gustong magpatalsik sa mga Duterte sa Davao. Ang laki nun, 100 billion. Kaya gulat din ako, 100 billion. Talagang, posible talagang mangyari yung ganito na magpakalat sila ng fake news dahil marami pala talaga silang pera. Oo, yaman nila, no? Oo, ang yaman nila. Pero, dami nating mabibiling relo na yun. ay, oo, dami Rolex So, nun. 100 billion? Mapapagawa ko yung ilong ko. Ako nga, wala pa eh. Alam niyo, di pa ako nakakahawak nga ng 500K eh. 100K, tsambahan lang eh. Yung 100 billion pa ka. 100 billion. Grabe. Tama, makakapagpagawa tayo ng ilong nun. Taka pa makakapagpaano tayo ng sa mata. Yung, Ano yun? yung Eye bags? Eye bags, tanggal-tanggal natin. Oo. Ibig sabihin, makakapag tayo. Dapat okay. Gusto mo magkaroon ng ganon? Paano ba? Maging bangag ka rin. Hindi na kailangan magkaretoke na magbangag ka Hindi naman. na kailangan, maging bangag ka lang. But anyway, wala po tayong magagawa dahil ngayon talagang alam natin ang panggigipit sa mga Duterte. Dahil alam natin ang mga Duterte ang pinakamalaking balakid sa mga nag-aambisyon na maging presidente sa 2028. Kaya ganito kaaga, no? Sinisiraan nila ang mga Duterte para mawala yung pagmamahal ng taong bayan. Kaso, yung propaganda nila hindi pinaniniwalaan ng taong bayan. Kasi nga, mga sinungaling. Mga sinungaling. Alam mo yung mga partner, parang dito sa ating Pilipinas, parang ang nagmamaneho sa atin, Amerika, no? Kasi kung ano na nangyayari sa Amerika, parang ganun din ang nangyayari sa Pilipinas. So, bibigyan ko kayo ng isang pruweba. Ito, isiniwalat sa isang pagdinig sa US Senate, excuse me, ang panggigipit ng Biden administration sa mga simbahan doon sa isang simbahan dito sa Pilipinas. Damay sa harassment at intimidation ng Biden administration si MJ Mondihar sa report. Thank you very much. Sa confirmation hearing ng US Senate kay Attorney Pam Bondi bilang susunod na pinuno ng US Justice Department ay binunyag ni US Senator Josh Hawley ng Missouri ang tinawag niyang weaponization sa US Department of Justice at Federal Bureau of Investigation o FBI laban sa mga simbahan sa Amerika. Saad ng US Senator na sa Biden administration lamang nito nakita sa kasaysayan ng Amerika ang napakalalang panggigipit sa tinawag niyang people of faith o mga taga-simbahan. We all know that weaponization has occurred like we've never seen before in American history under this administration. And I want to get even more specific. In the last 4 years, this administration has carried out an unprecedented attack and campaign against people of faith. If you look at the numbers, we've never seen anything like it before in American history. It has been one of the most disgraceful chapters in the history of the Justice Department and in the history of the FBI. Sa ilalim ng Biden administration, saad ng senador, umabot sa 300 simbahan at pregnancy care center sa buong Amerika ang nakatikim ng pang-aatake ng mga otoridad. Pero, 2 lamang sa mga ito ang nasampahan ng kaso ayon kay Senator Hawley. Malinaw na inustisya sa mga simbahan at care centers ang ginawa sa kanila ng pamahalaan. Mga simbahang biktima ng raid ng SWAT na kadalasan ay sa madaling araw sumasalakay. Mga simbahang biktima at pinasok ng mga spiya ng FBI para imbestigahan ng walang legal na basihan.
This is an unbelievable assault on Americans' First Amendment rights. Ibinunyag din ni Senator Hawley na sa isang anti-religious group na ang tawag ay Southern Poverty Law Center, kumukuha ng impormasyon ng DOJ at FBI sa mga simbahan na kanilang iimbestigahan o aatakihin. Nangako naman si Attorney Bondi na sa ilalim ng panibagong Trump administration, una na lang ihinto ang pang-aatake at panggigipit sa mga simbahan sa Amerika. Will you open the books on these abuses so that the American people can have confidence in their DOJ? Senator, and I think what you're talking about is the ultimate weaponization, what we've been discussing all day. If I am confirmed as Attorney General, one of the first things I will do, there'll be many, but I will personally read that memo, and if Mr. Patel is confirmed, discuss it with him right away. Malaking bagay para sa legal team ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ang mga nabunyag sa US Senate. Ayon sa General Counsel ng KOJC na si Attorney Michael J. Green, nangyari ang panggigipit kay Pastor Apollo sa Amerika at sa kanyang kongregasyon sa Biden administration. Si Biden, natapos na ang termino bilang presidente, ay malapit na kaalyado ni Pangulong Marcos Jr. At sa pahayag ni Senator Hawley, lumilitaw na isa ang KOJC sa mahigit 300 simbahan sa Amerika na nabiktima ng inustisya. I was there. I know what happened in the kingdom. I know what happened in California. Never happened that he would ever do this or ever thought of doing it. But the weaponization of government that we have seen, that we've talked about with Senator Hawley, and what we've seen happening to the church and your government, you know, it's a sad day for maybe lawyers like you and I. Sa Attorney Green, matindi ang kampanya ng Biden administration para gawing legal ang aborsyon at ang mga simbahan doon ay tutol sa nasabing pulisiya. Si Pastor Apollo bilang spiritual leader ng KOJC ay tutol na tutol sa aborsyon. Anything that looks like it's anti-abortion, pro-life was in a really bad place with Biden. The guy's a travesty. But now, you know, it's coming out. The people in this country saw through these guys, and unfortunately, our former president, who's going to be former on Monday, he probably can't spell his name at this point. Ngayong may pag-amin na sa mga opisyal ng Amerika na may naganap na kalabisan sa kanilang law enforcement sa bagong termino ni President Trump, ay positibo ang team ni Attorney Green na magkakaroon na ng kalinawan ang mga paratang laban kay Pastor Apollo sa Amerika. Ang legal team ni Pastor Apollo sa Pilipinas umaasa ng patas na pagtrato ng korte at manaihang hustisya sa panig ng butihing pastor. There's no stone we're going to leave unturned. This is a man of our pastor of great integrity and commitment. And I've seen it for the last 4 years plus. I visited with him a number of times. And I'm proud and honored to call him a pastor and be involved and be around him. We pray that we will be able to conduct a very good cross-examination as against the private complainant. And we pray that fairness, justice, and equality of treatment would prevail in the handling of cases against Pastor Apollo Sikibuloy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. You know? Grabe. Mga partners, alam nyo ba yung kantang Time Will Reveal? Oo, alam ko Gusto yan. kong Alam ko kantahin yun. yun eh. Kaya lang, Time will be here. Time will reveal. Okay. Galit ulit si Godsuli. Mali pala, mali. Ikaw, kantahin mo. Time will reveal. Alam ko yun, pero baka makapiright tayo eh. Wow! Ang ganda ng boses. Gayang-gaya ba? Oo, pero alam mo, yan ang sinasabi ko doon sa mga taong naninira. Minsan, may mga battles tayo na kailangan lang natin tumahimik. At sa paninira nila, yung mga marites, ang dami, usong-uso yan sa social media, yung mga marites. Pero tahimik ka lang. Bakit? Time will reveal yung katotohanan. Tingnan nyo ito. Yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na siya ay talagang ginipit ng Amerika, ngayon, mismong Amerika ang nagpapatunay na talagang merong injustice na nangyayari sa Amerika diyan sa mga people of faith. So isipin mo, hindi niya na kailangan ipagtanggol ang sarili nila. Sa kanila mismo, sa gobyerno nila mismo nangyari. At isa po dyan ang simbahan ng KOJC. Grabe, pasama ng pasama talaga ang mundo natin ngayon. Ang sabi rito is unbelievable assault. Ganyan po, talagang inatake po at ang kwento dito ay may paikot-ikot na helicopter doon sa simbahan ng KOJC, itinali sila, binusalan sila. So naka-experience sila dyan ng pang-aapi.
ng pang-aabuso, no? At hindi lang naman KOJC, marami rin. So ito ay hindi fake news. Ang masakit nito, partners, ang hilig natin gumaya dito sa Pilipinas. Itong kabastusan na ginagawa sa mga may pagmamahal sa Diyos, itong mga reliyon na kanilang pinapractice ang kanilang reliyon, ginagaya sa Pilipinas. Ginawa ito mismo dyan sa katedral ng KOJC sa Davao. Isipin po natin itong pangyayaring ito na talagang hindi ko na alam kung ito ba talaga ay gawain pa ng isang tao. Kasi ito'y panahon, di umano ni Biden na nangyari. At sabi nga, mauulit at nauulit na nga. At may mga masamang nangyari sa Amerika because ito lumalayo na sila sa Diyos. And kung titingnan natin, kayo na lang humusga. Ayoko maging, hindi naman wala tayong karapatan humusga. Pero tingnan ninyo, ang estado ng Pilipinas, tayo ba ay lumalayo na sa Diyos? Tayo ba ay pasama na ng pasama? Diba? Kasi kung tayo ay lalayo, baka yung mga sinasapit ng Amerika ngayon, magaya tayo. Buti na lang, nagkaroon din ng palitan ng liderato dyan, mga partners. At nanalo si Trump. And hopefully, we are hoping na mga partners, baka mangyari sa Pilipinas. Tayo rin magkapalitan dahil mag-i-election, di ba? 2025, baka mapalitan tayo ng maayos-ayos. Yeah. Master Judea. So actually, partner, tama yung mga sinabi mo. Pero para sa akin, ito yung sinasabi ko kanina no? Gumagaya tayo sa Amerika. Itong nangyayari sa Amerika ay nire-replicate nila din sa Pilipinas. Like yung sa KOJC, no? So, ito hindi ko alam. Walang pinakamalapit or pinakatamang term dito. Pero sa tingin ko, ito yung mga demonyo talaga itong mga to. Mga demonyo. Ano sabi kanina nung ni Holly? Sabi niya, first time in the history of the United States na nangyari po ang ganito, na panggigipit dito sa mga churches, no? So, first time in the history of the United States. And this is also first time in the history of the Philippines na binalasubas nila yung simbahan, which is ang KOJC. Ano yung sinasabi dito? Ang sinasabi nito ni Holy, open the books on these abuses. So, medyo pa yung pagkakahalintulad din sa atin. Tayo nananawagan din tayo at si PRRD ng open the book. Open the book ng mga congressman. So, kung dito sa Amerika, nananawagan sila na buksan ang libro dito sa mga pang-aabuso sa mga simbahan, dito naman sa Pilipinas, tayo ay nananawagan na ubuksan ang libro ng paggastos ng ating mga kongresista. So, ang sinasabi nila dito, ang tawag nila sa mga religious group ay mga terorista daw, di umano. So, nilahat na po nila. Generalize na po nila yung mga churches, yung mga simbahan. Iba't ibang, ibig sabihin, iba't ibang religion dyan sa Amerika. So siguro may nakita sila na isang sekta na may baril, may mga armas, siguro gwardiya yan dyan sa kanilang kongregasyon, nilahat na nila ngayon. Ang tawag nila doon sa mga simbahan ay mga terorista. Ganon din ang ginawa ng Pilipinas. Dahil may baril, si Tebes, ginawa din nilang terorista, si Tebes. So, di ba, kung mapapansin nyo, parehas ang nangyayari sa Amerika at dito sa Pilipinas. Dahil parang tayo ay talagang hinihila ng Amerika or minamanduhan ng Amerika. So, yun po ay, hindi ko naman sinasabi ganun, pero parang ganun din ang nangyayari sa atin Kung ano nangyayari sa Amerika, ganun din ang nangyayari sa Pilipinas. Kung ano ang ginagawa ni Biden sa Amerika, dito sa mga religious group, yun din ang ginagawa dito sa Pilipinas ng kasalukuyang administrasyon ni Marcos. At hindi ako magtataka kung dumating man ang araw na pag-iinitan na naman ito ang Iglesia ni Cristo. Dahil yung Iglesia ni Cristo ay medyo kumukontra sa pamunuan o sa pamamalakad ng gobyerno. At ngayon nagsisimula na umiinit. Dahil si Enrile, may statement regarding dyan. Pero pag-uusapan natin yan sa mga vlogs na lang siguro natin.
dahil medyo napahaba na yung ating ano. Ito, mga partners, pinag-iinitan ang anti-abortion. Pagka ikaw ay hindi pabor sa abortion, lagot ka. Kaya ito, ganito ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy dahil ayaw niya ang abortion. Pero itong mga pang-aapi, pang-aabuso sa mga religious groups, mga people of faith dyan sa Amerika ay makakuha na ng hustisya. Malapit na po. At sana, total, ginagaya na rin natin ang Amerika, gayahin na rin natin. Makakuha na rin tayo ng hustisya dito sa ating bansa. Yeah. Ikaw, Partner Jay, ano masasabi mo dito? Kung sakali mang mapanagot si Biden sa mga ginagawa, sa mga ginawa niya doon sa mga simbahan sa Amerika, naniniwala ako, halimbawa, mapakulong or kung ano man yung ipadanas kay Biden dyan sa ginagawa niyang ganyan, naniniwala ako na dadanasin din niya ni Marcos Jr. dito sa Pilipinas balang araw. Tsaka ito yung patunay na Amerika na talaga ang umahawak sa Pilipinas. Kasi isipin nyo maigi, halos talagang tugmang-tugma. Diba? Biruin mo, doon pa sa ibang bansa nagsimula. Samantalang dati, parang nag-iisip lang tayo na, hindi kayo Amerika na ang umahawak sa Pilipinas. Pero ngayon talagang ito yung patunay na talagang, biruin mo kung ano yung ginawa dito sa Pinas, ganun din pala yung ginagawa doon sa Amerika. Nauna nilang gawin sa Amerika? Oo, nauna pa nilang gawin. So ano pa ba ang kailangan pa natin isipin dito? So sa madaling salita, talagang hawak tayo ng Amerika. At saka, eto, mga katanungan to na ano bang napapala ng Pilipinas sa Amerika? Panahon ni Emilio Aguinaldo, walang napala ang Pilipinas sa Amerika. Hanggang sa pinapatay na nga si General Luna dahil kontra sa Amerika. Nung umupo ang mga Aquino, ang mga Dilawan, hawak din sila ng Amerika. May napala ba ang Pilipinas? Wala din. So sa panahon ngayon, Marcos Jr. na ang nakaupo ulit. At kinokontrol na naman ng Amerika ang Pilipinas. Mas triple pa na wala tayong napapakinabangan dyan. Na dapat talagang mawala dito yan sa bansa natin. At saka ito yung pinakamalapit dito. Grabe sa pagkademonyo. Kung panahon nga ng gera ng Hapon, ng Kastila, hindi pinakailaman yan ng mga simbahan natin. Ang mga relihiyon. Pero nung panahon ni Marcos Jr. ngayon, triple ang pagkademonyo. Biruin mo ba naman, ikaw ba naman, isa kang presidente, hayaan mo na ginugulo ang isang relihiyon na wala namang kaugnayan doon sa usapang politiko kung talagang may nakikita ba silang parang ikakaano nila kay OJC or kay pastor, diba? Sinong matinong leader na gagambalain mo yung mga relihiyon? At ngayon, katulad yan, sinabi ni Master kanina, yung about sa iglesia. Ngayon, sa totoo lang, kung baka hindi nyo nabasa, may pinapakalat na video ngayon sa social media na mayroong utang na 7 billion ang Iglesia ni Cristo sa Administrasyong Marcos. Na yan ang pinapalaganap nila. So, sa ito yung... Duterte? Ha? Sa Duterte ba o Marcos? Hindi, sa Marcos. Ito yung inaano nila na yung sinasabi namin na kung ginawa sa kay OJC ay kayang-kayang gawin din sa iba. At ito sinisimulan na nila ngayon . Kaya sabi ko talagang kung usapang demonyohan lang ang pag-uugali, triple talaga ngayon. Grabe. At buti na lang mga partners, si Trump ang nanalo. Okay? Si Trump ang nanalo. At talagang halata natin at nakikita naman natin base sa mga nangyayari na ayaw niya kay Marcos. Biruin mo si Marcos pinagyayabang na nakausap niya si Kamala Harris. Outgoing niya si Kamala Harris. Kamatayan? Si Kamala Harris. Kamala Harris. Nakala ko nakausap si Kamala Harris. Si Kamatayan. Outgoing na yan. Wala nang ano yan Kumbaga wala nang bilang. Palabas na yan bilang Vice President ng Amerika. Alam niyo, nakakahiya din yan. Sige, Master, tuloy mo. Pero ang nakakatawa dito, pinagmamalaki, nag-usap si Kamala Harris. So, ibig sabihin, maganda pa rin talaga ang ugnayan ng Pilipinas na ng Amerika. Paano outgoing nga yan Hindi ka kinakausap ng bagong halal. Ibig sabihin, talagang bango-bango talaga nila ang pangalan para hindi mapahiya ang Pilipinas. O hindi mapahiya. Actually, ang Pilipinas na pahiya-pahiya na tayo Pahiyang-pahiya na talaga. Pero
ang pilit nilang gustong gawin ay medyo mawala yung pangalan nila doon sa kahihiyan. Kaya medyo sumasegue sila. Parang ganun ang nangyari. Alam nyo, Master, yung ginawa ni Marcos na yan, Consoli. Sobrang nakakaya sa bansa natin yan. Alam mo kung bakit? Dapat leader to leader. Yeah. Hindi yung leader to second leader to vice. Parang ang labo naman nata nun. Yes. Para mong pinakita sa ibang mga lahi na lumibel ka doon sa level na yun. Kasi isipin nyo maigi, leader ka ng isang bansa, tapos makikipag-usap ka sa hindi naman leader, pangalawang leader lang ng ibang bansa. At paano na? Paalis na yan. So medyo nakakahiya to, hindi medyo, talagang nakakahiya tong pangyayaring to. At yun nga, alam naman natin na ito ay isang panakipbutas lamang sa kahihiyan na nakamtan ni Marcos Jr. doon sa nangyaring peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. Kaya niya ginawa to. So tutusin, wala namang wala namang kahulugan, nagkamustahan lang. So Genaryo, ang galing nga, Genaryo pa eh. Ginastusan pa. So wala naman may tutulong ba sa bansa to? Wala. Wala, nagkumustahan lang naman sila eh. Nga lang, medyo alam naman natin ng utak ng mga yan, medyo wala sa hulog. Kaya nila ginawa yan. Simple lang naman kasi yan eh. Kung hindi ka imbitado, huwag ka na magmalaki. Ganun lang Pilingero no? Ano ka eh. Pag hindi ka imbitado, huwag ka na pupunta, huwag mo na ipagmamalaki, huwag na. Tahimik ka lang dyan. Tanggapin mo, ayaw sa'yo eh. Na huwag kayo in denial. Parang halimbawa, ayaw sa inyo ng taong bayan, huwag ipilit yung sarili. Halimbawa, pag hinog sa pilit, halimbawa, magnanakaw ka para makapagbigay ka ng ayuda or makabigay. Wag mo ipipilit. Wag. Kasi kung ayaw. Pag ang tao gusto sa'yo, gusto. Pag hindi organic po yan, pangit yan, maasim. Pag hinog sa pilit, maasim. Pero partners, eto excited ako rito. Dahil may pasok na tayo ng Sabado. Yun, I-promote natin, may sukatan. Eto, mga senador ang kakausapin natin dito, interview, at hopefully magkakaroon ng debate ang SMNI. Alam mo, partner, ako excited ako. Ako rin. Talagang tinitingnan ko itong gusto kong madinig ang debate kung sakaling mangyayari itong si Castro at si Pastor Kibuloy. Lalaban kaya to si Castro. Abangan natin yan. Maganda yan. At hit yan. Secret yung guest natin na Senatoriables bukas. Abangan nyo. Bukas ang pilot episode ng Sukatan. Secret yun. So abangan nyo kung sino mga senator ang iimbitahan natin dito at kakausapin at ilalatag yung kanilang mga plataforma. Meron tayong mga surprise question. Basta, dyan muna. Dyan muna yung ating abangan nyo bukas kung ano mangyayari, kung ano yung flow, at kung ano yung ito ginagawa ng SMNI para malaman natin o makilala itong mga tumatakbo, kung sino sila, ano yung mga plataforma nila and all that. Pero bago tayo maghiwa-hiwalay, ko muna, idudugtong ko muna. So balikan natin yung nangyayari sa US ngayon. Yung nangyayari, yung isiniwalat ni Holly kanina, yung pogi na Amerikano, yung isiniwalat. Yung isiniwalat ni Holly na panggigipit at pangbabalasubas, pangwawalang hiya, diyan sa mga churches diyan sa Amerika, ito ay nagpapatunay na si Pastor Apollo C. Kibuloy ay biktima lamang ng kanilang panggigipit at pangaharas diyan sa United States of America. So sa makatwid, walang kasalanan ng KOJC, walang kasalanan si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ito ay ginagamit lamang para pabagsakin ang mga Duterte, pabagsakin si Pastor Apollo C. Kibuloy dahil sila ang magiging hadlang at mga tinik sa kanilang sa lalamunan ng mga kandidatong nag-aambisyon sa 2028. Dahil maraming kalaban, maraming galit sa mga Duterte. Even the Americans, galit sa mga Duterte dahil binabanatan ni PRRD ang mga Amerikano dati. Now, pag mga Duterte na naman ang nakaupo dyan, jeta na naman sila. At lalo-lalo na, si Dilima nga umihirit na naman ngayon. Baka kasi makulong ulit siya pag Duterte na naman. Kasi ngayon, medyo nagdududa tayo kung bakit nakalabas si Dilima. So, takot na takot siya. Kaya ngayon, talagang pinupush talaga nila yung impeachment laban kay VP Sara Duterte para wala ng Duterte na maging presidente.
Game. Alam mo, Master, tawang-tawa ako dun. Yung nakita ko sila Dilima nasa simbahan. Sabi ko, bakit kayo nagsimba? Mga demonyo kayo eh. Kalaban nyo yan eh. Nananalangin kayo eh. Kalaban nyo yung pinuntahan nyo eh. Hindi matutupad yan. Hindi rin kayo nag-iisip. Tsaka ito, yung about sa sukatan, alam nyo kung sino gusto kong magtawat dyan? Si Castro tsaka si Brosas. Ayun, silang dalawa. Pagandahan sila kung sino yung... Pagandahan? Pagandahan sila ng imahe ng pagiging NPA. Yun. Para, pagandahan. Kasi kung pagandahan, ayoko na magsalita. Kay Manuel ako. Mali yun eh. Ha? Kay Manuel ako. Kay Manuel ka, iba si Manuel, Kay Kuya Rowley, Manuel. Kay Kuya Rowley. Bali Victorian ako. Pero abangan nyo bukas. Bukas. Yung Sabado, Saturday, Sunday po ito. Abangan ninyo etong Sukatan. Sukatan ba? Oo, Sukatan. Secret lang yung bisita natin bukas. Dating party list na Abangan nyo kung sino ang pinakamalupit na guest natin. Yung talagang, controversial din ito ng mga guest natin bukas. Abangan nyo po yan. Last message, mga partners. Okay na ako doon. Basta ako, ulitin ko, yung mga, pag nananawagan kayo pabagsakin ng mga Duterte, huwag kayong pumunta sa simbahan. Kalaban nyo yun. Hindi, nakatalikod naman daw sila pag nagdadasal eh. Kaya pala minsan sa puno sila, no? Kaya pala minsan sa puno. Pag demonyo, bawal sa simbahan yan. Yan lang po. Kita-kita po tayo bukas at 312 days na lang po at Pasko na po. Exciting. Parang gusto mag-Japan. Parang gusto mo na agad mag-Japan na. January pa lang eh. Oy, what time daw? 7 p.m. to 9 p.m. po bukas. Yan. Sabado-linggo po yan. Sabado-linggo yan. Pero abangan nyo yung bukas kasi yung mag-host niyan, gwapo. Oo. Kaya, pero yung gwapo rin naman yung sa linggo, pero mas gwapo yung Sabado. Mas gwapo sa susunod na linggo. Ayun. Mas gwapo yan, siyempre. Abangan nyo na lang. Kung sino yung host, surprise yan bukas. Pagwapuhan pa lang laban dito. Andyan na si MJ. Buti, nga pala, naririnig tayo ni Boss MJ. Sige. Kita-kita tayo next Christmas. Kita-kita po tayo uli, mga banateros. Dito lang sa SMNI, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. At ako naman po, si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.